Grace. Okay. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Nasa po ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa nagdaang araw o oras ng ating buhay? Amen. Amen. Maraming nag-iinin, maraming magpapatuto ngayon. Nakikita ko. Okay, lahat po na nasa likod, pwede na pong pumasok at tayo mag-umpisa na. Tayo po tumayo at batiin natin ang bawat isa na may ngiti. Amen. Banal po kayo sa kasagutan. Pagbukas po kayo sa akin sa Matthew 11:20. So, kung ano mo bawat isa? Amen. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Yan po yung utos ng Panginoon sa atin. Hindi ko alam kung ano man ang dala natin, kung kasiyahan o kabigatan. Ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya kasi may layunin siya kung bakit nararanasan natin o may pinapagawa siya sa buhay natin na dapat natin gawin. Kaya sa umagang ito, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa presensya niya. Yes, Lord, tayo manalangin. Hallelujah. Sa mga kapatid, magbanggit po kayo ng papuri para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Salamat kayo, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Maraming makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Na nandito po kami, Panginoon, malakas. Binigyan mo kami ng buhay, Panginoon, para maibalik sa iyo, Panginoon, ang papuri sa umagang ito, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ang buhay na ito, Panginoon, ay maibigay namin sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na habang kami naglilingkod, Panginoon, magawa namin yung pinakamabuti namin paglilingkod hanggang sa iyong pagparito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Nagagawa lang namin, Panginoon, at tumayo, Panginoon, at nakapagpatuloy dahil sa tulong at biyaya niyo, Panginoon, na laging laan sa iyong mga anak, Panginoon. Panginoon, salamat sa umagang ito, Lord God. Nandito po kami, Panginoon, magpupuri, sasamba, Panginoon, at makikinig na iyong mga salita, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, ang iyong nais, Panginoon, ang iyong paraan, Panginoon. Yes, Lord, marami kang kaparaanan sa buhay namin, Panginoon. Pero kung minsan marami rin kaming dahilan, Panginoon, kung kaya di namin nararanasan ang iyong katapatan, Panginoon. Panginoon, kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga dahilan iyon, Panginoon. Yun lamang ay dahilan namin, Panginoon. Pero sabi mo, marami kang paraan na nais mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Nais mong pagpalain kami, Panginoon. Pero Lord, tulungan mo ang puso at isipan namin, Panginoon, na laging lumapit sa iyo ng totoo. Lumapit sa iyo na may pagkatakot. At malakaran namin na iyong mga salita, Panginoon, at panghawakan ng iyong mga pangako, Panginoon. Dahil yun ang tunay, Panginoon, na makakalapit kami sa iyo ng buo, Panginoon, yung ilagat namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Para ang iyong nais, Panginoon, ang iyong kalooban lamang, O Diyos, ang magawa sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord God, inanyahan po namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, na gumawa sa iyong nais, Panginoon. Hindi po sa nais namin, Panginoon. We welcome you, Panginoon. We welcome you, Lord.
Dahil ang gawain ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Ang panauhin, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon. Lord, makita nawa, O Diyos, ang katapatan, kadakilaan mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa gagamitin mo rin, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na kayo lamang ang maitaas, hindi ang aming sarili, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Lord, sa iyo po po mataas na papuri. Pasalamat at pagkakila sa tayong pangalang Jesus. Amen. Panginoon, at tinatawagan ko na mamula sa awitan si Brother Rick Sierra. Amen. Sino pong handa ng parangalan, ang kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus? Amen. Sino pong handa ng lumapit sa Kanya ng may buong galak, buong pagpapakumbaba sa Kanyang harapan? Amen. At sabihin sa Kanya that He is everything to us. Amen. Sige po, tayo po'y magsambit ng papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. You are everything to us. You are our Savior. You are our provider. You are everything to us, Jesus. Purihin kayo. Tanggapin niyo ang aming papuri sa inyo. Awitan natin ang Panginoon. We love to be in His presence. Hallelujah. Hallelujah. We love to be in your presence, Jesus Christ. Maraming salamat sa inyong presensya. Ang inyong kabataan at ang inyong kapangyarihan. We love to be in your presence. I love to be in your presence. With your people, in your presence. I love to stand and rejoice. With my hands to raise. I love to be in your presence. Hallelujah. With your people, in your presence. I love to stand and rejoice.
tagumpapala at kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Totoo po yan, O Diyos. Hallelujah. Kaya wala kaming sawang nagsasabi, Panginoon, that you are everything to us, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Masyadong kulang ang pagkakataong ito upang isalarawan namin kung sino talaga kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Masyadong kulang ang panahon dito sa lupa, Panginoon, para sabihin namin kung sino kayo sa aming buhay, O Diyos. No one can ever explain, Panginoon. Hallelujah. Walang sapat na salita, walang sapat na description kung gaano kayo kabuti sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Sa tuwing naalala namin ang inyong kabutihan, patuloy kaming nanliliit, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming may pagmamalaki sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Wala kaming ibang may aalay sa lupa, sa mundong ito, O Diyos, kundi ang aming buhay lamang, Panginoon, na maging laan sa pagpupuri sa inyo. Masasalamat sa inyo. Hallelujah. Sige po, sa ilang sandali, magsamit muna tayo magpuri sa Panginoon bago tayo mag-proceed sa susunod na awit. Sige po, hallelujah. Tayo malayang magpuri sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are everything to us. You are holy. You are righteous. You are the Alpha and the Omega. Hallelujah. Kayong simula at katapusan, alam niyo na, Panginoon, na kami magtatagumpay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, awitan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, I will never let you go because He is everything to us. So, isa po, Lord. Lord, you're more than anything. Sabihin natin sa Panginoon, you are more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. Hallelujah. Ito ang aming awit sa inyo. I will
natin yung everything sa uling pagkakataon, hallelujah, ng ating tinig. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitan natin ang Panginoon. My treasure, hallelujah. My treasure, my priority. Who can compare to you? Who can compare to you? Great is the measure of your royalty, O morning star, your true. Isa pa nga po, my treasure, my treasure, my priority, my priority. You are incomparable, O God. Who can compare to you? Great is the measure of your royalty. Hallelujah. O morning star, sa mga po, your true. My treasure, my treasure. Hallelujah, you are our treasure. Kayo ang aming kayamanan, Panginoong Jesus. Who can compare? Hallelujah. Great is the measure. Great is the measure. Hallelujah. There's more in the presence of God. Of your royalty. O morning star. So, limang pagkakataon niya po sa ating tinig. Hallelujah. My treasure, my treasure, my priority, my priority. Who can compare to you? Who can compare? Jesus. Thank you, Jesus. Great is the measure of your royalty, O morning star, you truly are. O morning star, O morning star, you truly are. Everything. Punin natin ang pasasalamat ang lugar na ito. Hallelujah. Pasasalamat ang lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah. Punin natin ang pasasalamat ang lugar na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa inyo ang aming papuri, sa inyo ang aming parangal para sa inyo. Para sa inyo ang lahat ng ginagawa namin. Para sa inyo ang lahat ng ito. Para sa inyo ang aming pagtatagal. Para sa inyo ang aming paghihirap, O Diyos. Hallelujah. Para sa inyo ang aming pagtitiis sa buhay paglilingkod na ito. Purihin kayo, O Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ayos na ba lahat? Hanap
na ang sarili o mahahanapin pa lang. Sino ba nakaranas sa pag-ibig ng Panginoon? Amen. Sino naman ngayon ang maghayag ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Wala ata. Tatawag ako, magsimula ako sa likod. Kasi wala sa harap eh. Ano? Sino matapang? Ano wala matapang ah? Kasi di ako na magsimula. Alam ko yung sunod yung nasa harapan o music team o tamborin. Okay, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ako'y nagpapasalamat at ako'y ginamit ulit at katayo dito sa harap dahil sa tulong at biyaya lamang ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil dito tayo nagpapatuloy at mas lalong hinahanap yung kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin. Kaya salamat sa katapatan ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya na patuloy naming nararanasan at patuloy habang naglilingkod hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa kanya lang papuri para salamat. Sino yung susunod? Pero wala na. Alam ko dito sa may music team may photo nahiya lang eh. Sige na. Ay, close ko na to. Huwag ko na. Dito sa harap. Parang tuturuan pa eh. Tatawag na ako. Si Sister Diana parang gusto niya tumayo eh. Praise to God. Pagpapasalamat po ako sa Panginoon sa nagdaan itong linggo. Sa lahat ng bagay po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa pabuti man o sa hindi. Dahil ang lahat po talaga ng bagay ay nangyayari dahil po para lang din po sa atin. At ayun po, pinapasalamat ko din po sa Panginoon sa aking parents, sa aking po mga magulang dahil unti-unti din po talaga sila nakakakilala na sa Panginoon. Pagka sa tuwing binibring up ko po kasi yung topic about sa Panginoon, talaga pong nakikinig sila at pagka nagpapayo po ako kasi pag yung dalawa po kasi ay nag-aaway, sa akin po sila dalawa lumalapit din. Tapos, ang nangyayari, nag-uusap lang din kaming tatlo, nakikinig sila sa akin. Kaya purihan ng Panginoon kasi dati po, pinapalo lang nila ako. Ngayon, nakikinig na sila sa akin. At purihin po ang Panginoon. kasi nasabihan ko po talaga sila kung anong dapat nilang gawin. Ginagawa po talaga po nila. At natutuwa po talaga ako sa Panginoon kasi hindi lang siya sa akin talaga kumikilos sa pagpapala sa kanyang salita. Ganon din po sa akin pong pamilya. Kaya po sa Diyos po ang lahat po ng papuri. Ayan, salamat sa buhay ni Sister Diana. Tignan nyo, gumagawa ang Panginoon sa buhay ng kanyang pamilya dahil siya'y nagpapatuloy. Nakikita ng Panginoon kasi yung puso ng kanyang anak na tunay. Kaya walang imposible sa kanya. O sino pa? Parang, yun, si Brother Jerome. Napasalamat ako sa Panginoon dahil kasi nung nakarang linggo, nung Martes lang yata. Martes o Lunes. Kasi sa pasaway ko sa company, umuwi ako ng dorm na nag-ano ng yung mga iluluto. Salamat, nakita sa yung mga nandun, may kumakain pa, napicturan ng guard. Hindi naman ako nakita doon sa pero sa CCTV, kita ako. Pero, papasalamat ako sa Panginoon kasi kahit yung mga nakita, isang buwan lang yung alisan ng overtime. Pero ako, bakit ako na parang sumaglit lang doon na naglabas lang ng iluluto. Ako yung 2 buwan.
Bakit talaga ma'am, sabi ko sa sugar namin na talagang 2 buwan, sasakit yung likod ko niyan, sabi ko. Oo, 2 buwan, sabi ko. Grabe naman yan ma'am, sabi ko sa sugar. Pero salamat sa Panginoon kasi nung nagpirma ako, nag-sign ako ng 2 months talaga na na wala akong overtime. Pero salamat sa Panginoon kasi nung nandun na ako sa department namin, 4:30 na kasi magpo-4:30 na. Kaya nagpaalam ako dun sa bisor ko na 4:30 uwi na ako, sabi ko, kasi wala akong overtime, sabi ko. Pero salamat sa Panginoon kasi yung bisor ko hindi ako pinayagan na umuwi. Binigyan pa ako ng overtime eh. Salamat sa Panginoon kasi totoo nga na kahit yung yung akala mo na mawawalan ka na ng OT, pero hindi ka ay kapag talagang tapat ka sa Panginoon, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Tsaka lang yan, yung parang sa Hebreo 13:5, diba? Huwag kang sakim sa salapi. Magtiwala lang tayo kasi hindi tayo iwan ng Panginoon o kaya pababayaan ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kasi tinuturuan ako na dapat maging yung sumunod at magtiwala sa Kanya. Sa Diyos lang po ang papuri. Amen. Salamat sa buhay ni Brother Jerome. Alam mo, brother, kaparaan lang ng Panginoon niya na wala kang uti kasi walang magluluto eh. Kaya salamat sa Panginoon. Parang di balanse, parang dito yung laging napapato ha. Parang dito naman sa ata, maganda. Sa mga estudyante. Wala na. Parang ganda ng ngiti ni CJ. Salamat sa Panginoon. Last na yan, last na. Ayan, salamat po sa Panginoon. Binigyan niya ako ng instant rest. Nung Thursday afternoon hanggang Friday, di po ako pumasok sa work. Kasi masama po yung pakiramdam po. Pero sabi nga sa Bible, we have to thank God at all times. So, I thank God sa kabila po nun. Nakapagpahinga pa ako. Kaya salamat sa Panginoon po sa patuloy na pagbigay niya ng kalakasan at patuloy na palagi niyang ramdam na lagi siyang nandyan at nagpapagaling po sa atin. That by His stripes, we are healed. Salamat sa Panginoon. And I thank God po kasi nung nakaraan nakausap ko yung anak ko, nakaka-bless kasi sinasabi niya na matatapos na yung call, kasi sasabihin niya na, Ma, mag-pray na tayo, ganyan. Siya pa yung nag-initiate niya na mag-pray na kami. Parang times, ang bilis lang ng panahon at pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi despite sa distance, pinapakita ng Panginoon na yung biyaya niya patuloy na sumasagana at dumadaloy po sa ating pamilya. Kahit nasa malayo tayo, even to our parents, ganyan, sa mga kapatid natin, patuloy lang po natin silang ipanalangin. At ang pagpapala at ang pag-ibig ng Panginoon dadaloy po sa pamamagitan natin. At sa tulong at sa biyaya po ng Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Last na talaga yung balansin ha. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Sister DJ. Tingnan nyo ha, maparaan talaga ang Diyos eh. Diba? Ang paraan ng Diyos, di natin kasi paraan eh. Marami lang tayong dahilan kaya di tayo nakakalapit. Dahilan lang natin yun. Pero yung titingnan natin yung kaparaanan ng Diyos, talaga makakalapit tayo ng buo. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Close na talaga. Wala na, close na talaga. Ngayon, nadako tayo sa pagbibigyan na pangunahan tayo ni Brother Bernard Allen. Praise God. Mag-share lang din po. Huwag po tayo mahihiya mag-testimony, mag-testify ng kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil as an encouragement po, wala na pong ibang mas the best na gawin natin para i-share po yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kung sa mga social media nga po, pupost tayo, hindi na 100 people o thousands na nakakakita noon. Diba? So, how much more pa yung Diyos na namatay para sa ating kabutihan. Dapat mas i-share natin yung goodies na ginagawa ng Lord. And speaking po sa sinabi ni Bro Jerome, ako po din na experience din ng pagkatanggal ng OT nung last week lang. At yung mga unang last year, nawalan din ako ng annual bonus.
yun ang hindi naman po dahil sa pagiging ano po, hindi dahil yung mga leave ko ng mga Sundays, ginagamit ko po every Sunday yung mga leave ko. So nakita nung HR, sabi dahil ano po daw, hindi okay yung attendance ko. So tinanggalan talaga ako ng buong bonus. And then last week wala akong bonus. So sa akin, nandun yung pagkilos talaga din ng kalaman ni pamumuha niya na, oh yan, tignan natin kumusta ang sahod mo. Then ginagamit niya yung mga tao sa paligid ko, yung mga actually katrabaho ko na sabi na laki ng sahod nila, ganyan. Tapos huwag mo na ayusin yung trabaho mo, ganyan. Tamo kami, hindi namin nais trabaho namin. Tapos ang laki ng sahod na, laki ng bonus. Yan, nandun din yung pangusap ng Panginoon, trust me, ako ang gagawa, ako magpo-provide. Kaya sabi nga nung isang preacher, na kailangan lakaran natin kung ano yung pinaniniwalaan natin, kung ano yung salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan, dapat lakaran natin yun. Sinabi na God will provide, dapat maniniwala tayo ng Lord ang magpo-provide. Basta patuloy lang tayo lumakas sa salita ng ating Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila ng gano'n, nawalan ng bonus ng blessing talaga, and ito, nakawalan ng OT. Nandun yung provision ng Lord sa pamilya ko. Hindi kami pinagkukulang. Dito nga, doon na nagkakaroon din ng katapanang na maliit na negosyo yung magulang ko. Nagkaroon ng trabaho ng kapatid ko. And then, but sa akin, hindi ako pinagkukulang ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon na kahit ganun yung nangyayari, basta maniniwala lang tayo sa Panginoon, mananampalataya tayo na may gagawin siya. Hindi tayo dapat maligali. Yun. Sa Diyos po ang papuri, ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay. At ako'y naniniwala na ang Panginoon ay pinagpala tayo, dapat na namin na ibalik natin ang papuri at lahat ng pagbibigay para sa kanyang gawain. Though hindi kailangan ng Panginoon ng pera natin o ng bagay, pero alam ko na ginagamit ang pagbibigay para sa ating gawain ng Panginoon. May para si kalalawang ito. Tayo po ay tumayo at manalangin para sa ating pagbibigay. Gawain ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Napanibagong buhay ito, Panginoon, na pinagkaroon niyo sa bawat sa aming Panginoon. Hindi ako magsasawa kami, Panginoon, na sabihin na salamat, Panginoon, na muli niyo kaming ginising, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dahil yun ang isang napakalaking biyaya ng Panginoon. Kung paano ang ibang tao, Panginoon, yung mga mayayaman, Panginoon, talagang nagbubuhos ng kanilang mga kayamanan para lamang po, Panginoon, madagdagan ng kanilang buhay, magising sa isang araw, Panginoon. Kami, Panginoon, yung mga pinagpala mo, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, nagpupuri, papasalamat sa iyo. Marapat lang po na ibalik namin ang nararapat niya ibalik para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito, Panginoon. Binibigay niyo sa amin, mag-isa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat sa pag-iingat niyo, Panginoon, sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa kalakasan, Panginoon, God, sa mga blessings na hindi namin deserve na binibigay niyo, Panginoon. Nang dahil, Panginoon, sa iyong wagas na pag-ibig para sa amin. Salamat, O Lord, sa mga kaloob na ito, Panginoon, na aming pagkakaloob para sa iyong gawain, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayong Panginoon dyan, Lord, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat sa Panginoon, God. Touch each every one of heart, Panginoon, sa bawat sa aming Panginoon, magkaroon ng cheerful giver, Panginoon, God. Hindi napipilitan, Panginoon, God. Hindi to para, Panginoon, sa anumang bahay, kundi para sa iyo lamang, Panginoon. Nasabi mo nga sa isang Panginoon, hindi mawawalang kabuluhan ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, God. Patuloy niyo i-bless ang buhay ng bawat isa, maging ng aming mga pamilya, ng aming mga pinagtatrabahuan, Panginoon, na patuloy niyo i-bless, Panginoon, maging daluyan ang pagpapala ang mga company na pinagtatrabahuan namin, Panginoon. Salamat o Panginoon, at patuloy namin dalangin, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit lamang po sa ikalalawak ng inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapat sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat pa sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dahil po
Praise. Alam ko, handa na ang bawat isa. Handa na ang bawat isa. Amen. Ayun. Mahina ata. Handa na ang bawat isa. Amen. Ayun, malakas na. Handa na ang bawat isa na makinig ng salita ng Diyos. Kaya tinatawagan ko na si Brother Bernard Inis na magayag ng kanyang salita ng Diyos. Praise, praise. Puliin po ang Panginoon sa umagang ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang kadakilaan. Amen? Dakila po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Amen. At ako'y patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Testimony ata. At muli ay patuloy na ginagamit maghayag ng kanyang salita. Isang pribilehyo. Amen? At bagamat may mga bagay na talagang ginagawa ang Satanas para pigilan tayo na lumapit sa Panginoon. Sabi nga nung kanina sa introduction ng ating MC na biyaya. Palagi yung ating natatanggap sa Panginoon sa tuwing tayo mga kalapit sa Kanya. Amen? So, handa na po ba ang bawat isa na makinig, tanggapin yung pagpapalang ibibigay ng Panginoon sa atin sa umagang ito? Amen? Parang inaantok na kayo Amen? At kung tayo po'y ready na, tayong pong lahat ay tumayo, at makipagbukasan po kayo sa akin sa mga talata na pinagkaloob sa atin sa umagang ito ng Panginoon upang ating pagbulay-bulayan sa Colosas chapter 2. Colossians 2 verses 6 to 7. Kung nasumpuhan na po ng bawat isa, basahin po natin ng may pangunawa. Magsabi po ng Amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Sabi dito, dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Basahin ko rin po sa English translation sa ESV. Sabi doon, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y panandaliang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos, dakilain kayo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at mayamang biyaya, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa pribilehyo muli na yung pinagkaloob sa amin upang kami, Panginoon, makapagbigay ng pasasalamat, pagpupuri, at makapag-aral, Panginoon, ng iyong buhay at makapangyarihang salita sa umagang ito. Patuloy naming dalangin, Ama, na ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang aming maranasan, O Diyos. Siya magtuturo, magpapaunawa sa amin, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Patuloy niyo pong linisin ang aming puso at isipan, O God, upang kayo ay malaya, Panginoon, na makakilos, malaya naming matanggap ang iyong mga salita sa umagang ito. Ako po na yung gagamitin, O God, wala po akong kakayahan. Ako'y nananahan lamang, Panginoon, sa iyong habag at mayamang biyaya, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na may hayag, Panginoon, ng maayos ang iyong mga salita sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na tagumpay na kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng papurit, pagdakila. Ito pong aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ito po yung mga kaupuna. Basahin ko po ulit, mga kapatid, yung ating mga ating pag-aralan sa umagang ito. Sabi doon,
Dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Sabi dito mga kapatid, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang inyong Panginoon, mamuhay kayo ng karapat dapat sa Kanya. So, ang tanong mga kapatid, tinanggap na po ba natin ang Panginoong Jesus? Amen? Tinanggap na ba natin sa buhay natin ang Panginoong Jesus? Ang lahat po ba dito ay tumanggap na? Amen? So, ibig sabihin po na ang lahat po ba dito ay saved na? Naligtas na? So, are we already saved or hindi pa? Mga pang 50-50. Amen? Sa tingin ko naman lahat tayo dito ay tinanggap na ang Panginoong Jesus. So, being saved means, i-review lang natin mga kapatid, alam po naman na alam na natin yung mga kung paano natin tinanggap ang Panginoong Jesus. Amen? So, being saved means by putting our faith on the Lord Jesus Christ. Amen? Believing that Jesus is Lord. Amen? And accepting Him as our Lord and personal Savior. Tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Tayo'y naniwala at nanampalataya sa Kanya bilang siya'y ating Diyos, ating Panginoon, at sarili nating tagapagligtas. Amen? That is yung totoong pagtanggap. Amen? So, sabi nga dun sa John 3:16, di ba, memorize ba natin yon? Amen? So, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, believing, may kalakip yan. If you believe, dapat yung pag naniniwala ka, nananampalataya, may kalapit na gano'n. So, sabi doon, ang sino mang sumampalataya. So, if we believe that our Lord Jesus Christ is God and accepting Him as our personal Savior. Amen? Yung totoong pagtanggap. So, ang Panginoon lamang yung isinugo. Yun yung mababasa natin sa John 3:16. Wala nang ibang pangalang isinugo ang Diyos Ama sa mundo para iligtas tayo. Amen? Walang ibang pangalan. Sabi nga dun sa awit ng walang sa silong ng langit ibinigay. Amen? Upang tayo makapagligtas. So, sabi nga dun sa Acts 14:12 that for there is no other name under heaven given among men which we must save. Amen? Kaya yun yung isinugo ng Ama ang kanyang buktong na anak na kung sino man yung sumampalataya, whoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun para tayo masave. Amen? Sabi nga doon, wala nang ibang pangalan, only our Lord Jesus Christ. Wala na. Amen? Period na yun. It's only Jesus who can save us. Amen? So, sabi nga doon, because sabi na ng Panginoong Jesus doon sa John 14:6, di ba? I am the only way. I am the way, the truth, and the life. Jesus is the only way, the only truth, and the only source of our life. Amen? That is, yung our life na sinasabi dyan is the everlasting life. Amen? Jesus is the way, the truth, and the life. Walang ibang makakarating sa Diyos Ama maliban sa atin. So, dapat tayong dumaan sa Panginoong Yesus. Yun yung pagtanggap na sinasabi dito. Amen? So, naiintindihan po ba natin? Amen? At nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, nagkaroon tayo ng parang mga privilege. Nagkaroon tayo ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Naiintindihan po natin. Nagkaroon tayo ng mga bagay na mas mahalaga pa sa kung inaakala natin yung mga pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Parang nagkaroon tayo ng precious. Ano ba yung sa pinaka main para may describe natin yung mahalagang natanggap na. Parang hindi natin kasi may describe more than a precious, a genuine. That word, salita lang ng tao yan ba? When we describe yung ano yung natanggap natin
sa Panginoong Yesus parang hindi natin talaga totally ma-express. Amen? So, una po yung tinanggap natin, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, tinanggap natin ang, sabi nga doon sa John 3:16 kanina, buhay na walang hanggan. Amen? Everlasting life. Ang everlasting, unending. Amen? So, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, babasahin natin sa 1 John 5:11-12. Sabi dito mga kapatid, 1 John. At ito ang patutuo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ng buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Amen? So, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan noong naniwala, sumampalataya at tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Ano pa? Napatawad ang ating mga kasalanan. Amen? God forgive our sin. Yung totally cleansing ibinigay sa atin nung tayo'y nananampalataya sa Panginoong Hesus. Mababasa natin yan sa Colossians 1-4. So, magbabasa tayo ng maraming talata ngayon mga kapatid. Colossians 1 verse 14. Sabi dito mga kapatid, at sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen? Nung tinubos tayo ng Panginoong Hesus, ibig sabihin nun, napatawad na ang ating mga kasalanan. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ano pa? Nanumbalik yung relasyon natin sa Diyos Ama. Na-reconcile yung relationship na nawala dahil sa ating mga karumihan, ating mga kasalanan, nanumbalik ang relasyon natin sa Diyos Ama. Mabasa po natin yan sa 2 Corinthians 5:8-12. Ano pa mga kapatid? Nung nanumbalik yung relasyon natin sa Diyos Ama, nagkaroon tayo, o kumbaga napabilang tayo sa pamilya ng Panginoon. Tinuring na rin tayong mga anak ng Diyos Ama nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Amen? Basahin po natin sa Efeso chapter 2 verse 18-19. Napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Chapter 2. Anong sabi niya mga kapatid? Bilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Naging we are parang yung adopted sons and daughter of God. Okay? Napabilang tayo tinuring tayong mga anak ng Diyos. Amen? So mga kapatid, ilan lamang ito yung mga napasa atin, marami yung napaka mahalagang bagay yung napasa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Kaya maaari natin siguro natin sabihin na narinig na natin na si Jesus lang ay sapat na. Amen? Maaari ba natin i-proclaim o sabihin sa ating mga sarili, si Jesus lang ay sapat na sa ating buhay? Amen? Kasi parang all in one yung napasa atin. Amen? Because God is everything. Kaya yung tinanggap nating Panginoon, nasa Kanya ng lahat. At yung nasa Kanya ay ibinigay din sa atin. Amen? Kaya masasabi natin si Jesus
ay sapat na sa ating mga buhay. Kaya sabi dito po sa ating pinapag-aralan sa verse 6, kung bumalik tayo doon, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. So dahil tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa Kanya. Sinasabi ni Pablo dito na dapat mamuhay na tayo. Nung napasa atin ng Panginoong Jesus, tinanggap natin siya, dapat mamuhay na tayo ng karapat-dapat sa Kanya. So ibig sabihin mga kapatid, mamuhay tayo ng kasama ni Kristo. Amen? As we receive Christ in our life, we must walk worthy on Him. Karapat dapat. Amen? So, dapat meron po tayong nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, dapat meron din tayong response. Sabi nga doon, as you receive Christ, so you must walk in Him. Amen? So, yung sabi doon, walk in Him means vertically relational. Yung naka-align ka. Kumbaga, naka-align ka palagi sa Kanya. So, walking in alignment to Christ. Amen? Walking in Him is building a strong relationship on Him. Amen? Sa paglalakad natin sa Panginoon, nakasama natin ang Diyos, nabibuild yung solid na relation natin sa Kanya upon walking on Him. Yung parang yung naglalakad tayo sa Kanya, nakasama ang Panginoon. So, nagiging matibay yung relasyon natin sa Kanya. Ano pa mga kapatid? Walking in Him, also being obedient to God. Amen? Yung paglalakad natin sa Panginoon ay nangangahulugan na nagiging obedient tayo sa Kanya. Amen? Obedient means to fully surrender unto Him. Yun yung sinasabing na total surrendering to God is a result in obedience. Man, you must totally surrender your life to God. So sabi doon, if you surrender your life to God, you are acknowledging His Lordship. Amen? Yung parang kinikilala mo yung pagkapanginoon niya sa iyong buhay. Yun yung total surrender. Willingness to do His will. That is also surrender. Amen? Acknowledging His Lordship and the willingness to do His will. Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, bilang ang Diyos natin, ibig sabihin noon mga kapatid that He is now our Lord. He is now our Master. Amen? So, kaya yung willingness, dapat sumunod tayo sa Kanya. So, that is total surrender. Yung total obedience is also yung pagsuko ng ating buhay sa Kanya. So, yung result ng obedience is total surrender. So, nagiging resulta ng pagsuko sa ating Panginoon ay yung patuloy na pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen? So, mga kapatid, yung sinasabi na surrender dito is not, kumbaga, is not a sign of defeat. Kung sa mundo kasi pag sumurrender tayo, di ba? Yung nag-surrender tayo, sumuko tayo is parang weakness sa iba, di ba? Pagkatalo. Kumbaga sa definition ng mundo yung surrender. But surrendering unto God is a sign of victory. Di ba? Palagi tayong victorious when we surrender unto God. Surrendering unto God is a sign of victory, strength, and triumph. Continuous victory. Yung pagtatagumpay palagi. Amen? So, at kapag sabi nga doon, at kapag kaisa natin ang Diyos, kapag sumasa atin ang Panginoon, sino pa ba ang hihigit sa atin? Amen? Sabi mo kanina, lagi tayong magtatagumpay kapag kaisa natin ang Panginoong Hesus. Kung ang Diyos ay nasa ating panig, sino pa ba ang laban sa atin? Sabi dun sa Roma, di ba? Roma ba yun? 8:31. So, palagi tayong pinagtatagumpay, magtatagumpay kapag lumalakad tayo nakasama ang Panginoon. Amen? Naalala ko yung Bible study namin kagabi dun sa Sianwa. Naputol nga lang kasi sa connection. Ganda ng katuruan na yung katagumpayan ay wala sa mundo.
victory ay yung katagumpayan sa ating buhay ay sumaatin nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus. That is already a victory. Kasi kaisa natin yung makapangyarihan, yung sovereign God, di ba? So sino pa ba ang laban sa atin kung ang Diyos na sumasa atin ay victorious at yung sovereign, makapangyarihan, wala nang hihigit. Amen? So ang ganda nung katuruan kagabi, bakos pinutol ng sa internet kasi sa Pinas kasi pag nagbayad ka ng 150, 1.5 seconds lang yung internet mo. Di ba? Sobra yung Pinas eh. Gahaman masyado sa pera. So surrendering unto God, total obedience. So kung yung Diyos na sumasa atin ay makapangyarihan, sino pa ba yung laban sa atin? So sabi nga doon, you are from God and have overcome them. Sabi doon sa 1 John 4:4, di ba? For he who is in you is greater than he is in the world. Amen? Higit na makapangyarihang ang espiritong sumaatin kaysa sa yung naghahari dito sa mundo, sa mga makamundo. Amen? That is Satan. So, higit na makapangyarihan ang espiritong nasa atin kaysa kay Satanas na siyang naghahari sa mga makamundo. Ibig sabihin po yung mga kapatid, lagi tayong magtatagumpay. Inuulit ko na higit na makapangyarihan yung Diyos na sumaatin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ano pa? Walking in Him gives you a total transformation. Amen. So paglakad natin sa Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Total transformation, yung pagbabago. May pagbabagong nangyayari sa ating buhay mga kapatid. Sabi nga doon sa Corinthians, 2 Corinthians 5:7, di ba? Anyone who is in Christ, ano yung mga kapatid? Is now a new creation. The old has gone, the new has come. No? Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Sa paglakad natin sa Panginoon mga kapatid, patuloy tayong binabago ng Panginoon hanggang tayo maging kagaya niya, kawangis niya. Diba? Yan yung purpose ng Diyos Ama sa atin, na maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. Amen? So, sabi nga doon sa 2 Corinthians 3:18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabagos sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Amen? Gaya nga ng sinabi ko kanina. Unti-unti tayong binabago ng Diyos. Dapat may nakikitang pagbabago sa ating buhay kapag sinasabi natin ang Diyos ay nasa atin. Amen? Nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus at ako'y naligtas, dapat merong changes, total transformation sa ating buhay. Dapat ang nakikita na sa atin bilang mga tumanggap kay Kristo yung mga batid, fruit of the Holy Spirit. Dapat may bunga. Amen? Ano ba yan? Love. Lagi nating natatapik yan kasi laging andyan eh. Diba? Parang naging reminder sa atin na bilang mga tumanggap, naniwala, sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, at nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Nanahan sa atin ang banal na Espiritu, kailangan magkaroon ng bunga. That is love, joy, peace, patience, faithfulness, goodness, kindness, gentleness, self-control. Kama yung pagtitiis dyan mga kapatid. Self-control. Amen. Dapat may yung pagtitiis. Yung patience. Diba? Dapat mayroong pagpipigil. Ayun, yung pala, pagpipigil. Ano yung pinakamahirap na pigilan sa atin? Ihip. Padali lang pigilan, no? Pero yung bunganga na, mahirap pigilan. Diyan tayo nagkakasala ko minsan. Amen? Kaya, kasali yan sa pagpipigil sa sarili. So, dapat makita sa atin yung bilang mga
tumanggap sa Panginoong Jesucristo yung fruit of the Holy Spirit. Amen. So sa verse 7 po mga kapatid, sabi dito, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. So sabi doon, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. We are being rooted, built up, if we continue to walk in Him. Amen? Rooted and built up refers to deep, strong foundation and continuous growth spiritually. Amen? Rooted in Christ is allowing a Christian to stand strong through life challenges. Amen? Kapag nakatayo tayo o sa pundasyon, kapag malalim yung pananampalataya natin, sabi nga doon, kaya nating tumayo sa tulong ng Panginoon, anumang challenges, pagsubok, anumang pagyanig na dumating sa ating buhay, kaya natin, nananatili tayong nakatayo. Amen? Because we are built on the solid foundation, and that is our Lord Jesus Christ. Amen? Strong foundation and continuous growth spiritually as we walk in Him. Yun yung build up. Patuloy yung build up kasi pag sinabing sa construction, build up, patuloy na parang gumagawa. Parang tumataas, lumalaki. Kumbaga sa building, build up, parang kasi yan, ano ba yun sa mga English teacher? Ano ba yun? Pag continuous na ginagawa. Building. Parang, yun na yun. Patuloy na lumalago. Yun na lang. Oh. Patuloy na lumalago tayo spiritually. Build up. Rooted naman, pag malalim yung pinaghuhugutan natin. Diba? Kaya parang sabi doon, can stand strong through life challenges. Kaya natin, hindi tayo basta-basta natitinag. Sabi nga doon, kapag ang buhay natin ay nakasandig sa Panginoon, patuloy nating mapagtatagumpayan anumang hamon ang darating sa ating mga buhay. Amen? Maging katulad tayo yung sabi nga doon sa Matthew 4, diba? 7 ba yan? Matthew 7, that maging katulad tayo ng isang matalinong lalaki na nagtayo sa isang pundasyong bato na nagdumating ang malakas na ulan, hangin, bagyo, ay nananatiling nakatayo at matibay. Amen? Yung patuloy nating itayo o yung maging pundasyon natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Amen? Being rooted also means na dapat may lalim din tayong pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya sabi mo kanina, malalim. Rooted kasi sa ilalim, di ba? So, dapat may malalim din tayong pagkakilala sa ating Panginoon. Malalim yung lubos yung pagkakilala natin sa Kanya at kung ano yung kaya niyang gawin. May dapat alam natin yon nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, dapat kilala natin siya ng gusto at kung ano yung kaya niyang gawin. At dumating man yung mga uncircumstances sa ating mga buhay, mga kwan yan, trials, pagyanig, alam natin na kung ano yung kaya niyang gawin sa ating buhay. Hindi tayo mag-aalala, mangangamba, o matutumba, matatangay, if we know Him na yung malalim sa ating buhay. Amen? Hindi tayo mangangamba sa kung anong yung pwedeng mangyari sa atin. Kung maalala natin yung nangyari sa mga apostol, di ba? Tagal na nilang kasama ang Panginoong Hesus nung naglayag sila sa dagat, di ba? Yung dumating yung malakas na hangin, ulan, parang isang sabi doon, bagyo. Yung nakaranas sila ng matinding, yung bangka nila parang nang malulunod. Diba? Nangamba sila, nag-alala sila. Yung pas na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi nila parang nakalimutan na nila. Yung mga pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain. Yung mga himalang ginawa ng Panginoong Hesus, bigla nilang nakalimutan. Kasi talagang, sabi nga nila sa pinakuli, basahin po natin dun sa Matthew 8:23. Mga kapatid, para makita natin. Biglang nakalimutan ng mga apostol
yung mga himalang ginawa ng Panginoon Jesus, kung gaano makapangyarihan ng Panginoong Jesus. Amen? Sabi doon, sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya, at habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising siya. Panginoon, iligtas niyo po kami, malululod na po tayo. Huminto po tayo dyan. Diba yung mga tinawag ng Panginoon Jesus, mga kanyang fisherman? Diba? Kung babasahin natin ito, logically, talagang marunong naman silang lumuya. Di ba? Kasama nila ang Panginoong Hesus na maraming ginawang himala. But andun yung pangamba nila. Sabi nga, malulunod na tayo. Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at alon ay napapasunod mo. Hindi pa nila totally kilala ang Panginoong Hesus, kaya nagkaroon sila ng pangamba, takot sa kanilang mga buhay. Amen? Ngayon, kung kilala natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay at kung ano yung kaya niyang gawin, amen? Mangangamba pa ba tayo? Matatakot pa ba tayo? Amen? Sa kabila ng una pa lang na ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay nung iniligtas niya tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Parang himala na sa atin yan, mga kapatid. Matatakot pa ba tayo ngayong kasama na natin siya? Amen? Nandun pa ba yung pangamba sa ating mga buhay? Sabi nga doon, as a Christian, our strong foundation must be in Christ and to His Word. Sa kanyang mga salita din. Amen? So, kung tatanungin ko po kayo mga kapatid kung saan nakapundasyon yung ating buhay ngayon, kung sinasabi natin tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, kung saan nakapundasyon or rooted ang ating pananampalataya, ano kayang magiging sagot natin ngayon mga kapatid? Sa Diyos ba? Sa Panginoong Hesus ba? O sa tao? Siyempre, sabihin natin sa Diyos. Kung sa tao kasi mga kapatid, hindi naman na nabago sa atin that nagkakaroon din ng failure ang tao. Amen? Ang Diyos kasi perfect yan. Amen? Even nung pumunta siya dito sa lupa, mga kapatid, kung maalala natin, siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero hindi nagkasala. Amen? Kaya nung sumaatin ng Panginoong Hesus, ewan kung nabanggit ko na ito noon, sumaatin ng Panginoong Hesus, tinanggap na natin siya, huwag na natin sasabihin na tao lang ako, nagkakasala. Amen? Kasi nasa sa atin ang Panginoong Hesus eh. Amen? Ang Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, hindi nagkasala. Tayo tao, na may Diyos na sumaatin, dapat di na tayo magkakasala. Amen? Naintindihan po mga kapatid? Yun, dapat maging talagang pundasyon natin is ang Panginoong Hesus. Kasi ang tao, nafe-fail din, di ba? Bumabagsak din yan. Hindi yung pananampalataya natin dapat hindi nakasandig sa tao, sa simbahan, di ba? Kasi sabi nga doon kagabi, yung maalala ko, hindi tayo kayang iligtas ng ating mga kaklase, ating mga kaibigan, ating ang pastor, ang simbahan. Maganda na tayo ay nananatili sa isang simbahan para tayo ay maturuan kung ano yung dapat nating gawin. Pero hindi tayo kayang iligtas. Sabi ko sa una kanina, ang Panginoong Yesus lamang ang siyang isinugo ng Diyos Ama para tayo iligtas. Amen? So, nakasandig sa tao yung pananampalataya natin. Paano kung pinaka-one example, yung classmate mo pumupunta ng simbahan, kaya ka lang pumupunta ng simbahan. Paano pag sinipon niya, tinamad, nagkasakit, hindi makapunta din, hindi ka rin makakapunta. Amen? Pinaka-mababaw naman na yan mga kapatid. Kaya saka ka lang pumupunta ng simbahan kasi meron kang parang nagugustuhan. Kasi magaganda yung mga
taga sa loob ng simbahan. Amen? Hindi ganun mga kapatid. Dapat ang talagang pinupunta natin dito ay ang Panginoong Hesus mismo. Amen? Masaya, nagagalak tayo na nakikita natin ang ating mga kapatid kasi wala namang pangit na anak ng Diyos. Amen? Amen. Amen. So, huwag tayong sumandig sa tao, mga kapatid. Sa Diyos lang tayo dapat nakatuntong yung pundasyon natin. Amen? So, we must also rooted to His Word. Amen? Dapat din bilang mga mananampalataya ay may malalim tayo, malalim, maalam, may pangunawa sa salita ng Diyos. Hindi lang basta binabasa natin ang Bible sa salita ng Diyos. Amen? Dapat may malalim tayong pangunawa sa salita ng Diyos. So, babalikan po natin yung ating text kanina kasi dun sa verse 8, sinabi doon that di ba? Sabi doon sa verse 8, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya, mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Amen? Para hindi tayo madaya. Mag-ingat. Sabi nga doon sa una, mag-ingat kayo. Amen? If we are rooted in the Word of God, kahit ano yung bato ng kaaway, kaya nating manatiling nakatayo. Amen? So, mag-ingat kayo. So, sabi nga doon, kapag wala tayong malalim na pagkaalam at pangunawa sa salita ng Diyos, madali lang po tayong madaya ng kaaway. Amen? Kaya, kung minsan kasi mga kapatid, dapat yung laging, kung narinig nyo na to, that even us na nagsasalita dito, dapat, di ba, attentive yung makinig. Kung mayroong parang nabanggit na hindi nyo lubos na parang naintindihan, pag-uwi or andyan pa lang, basahin nyo na kung talagang totoo yung sinasabi namin. Ba? Sinabi din ni Apostol Pablo yan sa gawa. Di ba? Ang mga taga-Berea, lahat ng sinasabi namin, lahat ng itinuturo nila, pag uwi nila sa kanilang mga bahay, sinasaliksik nila kung tama o mali yung sinasabi ng nagtuturo. Di ba? Maging kagaya tayo ng mga taga-Berea. Sa chapter 7 nata yun, na pagkatapos marinig yung mga katuruan nila Apostol Pablo, ba? Sinasaliksik nila yung banal na kasulatan kung tama ba yung pinagsasabi ng tao ito. Di ba? Dapat yung ganun din sa ating mga kapatid, dapat may malalim tayong pangunawa, pagkaalam sa salita ng Diyos para hindi tayo madaya o matangay. Amen? So, sabi nga doon, nung dumating ang Panginoong Hesus Kristo dito, nung maala natin after siyang mabaptize, diba? Dinala siya ng banal na Espiritu sa ilang pangtuksuhin ng ano yung pinanlaban ng ating Panginoong Hesus. Diba? Word of God. Basahin po natin doon mga kapatid kung Mateo. Sabi mo kanina, parang kung lang to, i-review lang natin kasi alam ko naman na alam na natin yung mga katuruan na ito. Minsan kasi mga kapatid, nakakalimot tayo. Kaya kailangan tayong paalalahanan ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sa 4, chapter 1 to 11. Sabi doon, pagkatapos ito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? Ituloy natin mga kapatid. Dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Kung mabasa natin dito mga kapatid,
ang diablo ay marunong din sa salita ng Diyos. Amen? Di ba? Sabi nga doon, at sinasabi sa kasulatan, uto, di ba? Marunong din pala. Di ba? Pero, ginagamit niya yung para ma-deceive, mang-deceive, manlinlang. Amen? Hindi yung parang iakay. Amen? Yung word of God, yung ang mga tao. Sabi nga doon, pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinalaman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi niya ang diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung lulod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Amen? Every time na may bato sa atin ng kaaway, every time na dinidisip tayo, nilililang tayo ng kaaway, sabihin mo lang, sinasabi ng kasulatan. Amen? Kung marunong at maalam, may pangunawa, sabi mo kanina, sa banal na kasulatan, hindi tayo basta-basta natatangay o nadadala ng kaaway. Amen? Sabi nga, kung basahin pa natin, 4 na pong araw at gabi siyang nag-ayuno. Tayo, ilang oras lang, kapag naamoy mo na yung pagkain, kumain ka, kahit kung lang, sarsa lang. Di ba? Mga pinangako ni Satanas, di ba? Nagpasting tayo ng ilang oras lang. 8 hours lang. Di ba? Amen? So, yung talagang pinaka-sandata natin, every time si Satan ay umaali-aligid, dapat yung strong yung faith natin at yung pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabi doon, if we are rooted in Christ and to His Word, mga kapatid, we can easily resist the devil. Amen? Yan, lumayas ngayong si Satanas. Ang sabi nung, lumayas ka sapagkat sinasabi sa kasulatan. Amen? Ano man yung gawin ng devil para tayo i-deceive, hindi siya magtatagumpay because we are rooted in the Word of God. Amen? Paulit-ulit na nating naririnig yan mga kapatid. Mas lalong tumitibay yung ating pananampalataya at mas natatayuan natin at natatayuan at nalalakaran natin anuman yung mapagdadaanan natin sa ating buhay. If we are rooted and built up, walking in Him. Kung patuloy tayong lumalakad, kung patuloy tayong nananahaan sa presensya ng Diyos, kung patuloy nating ina-acknowledge yung kaya niyang gawin sa ating buhay, at kung tayo ay may malalim na pangunawa, kaalaman sa salita ng Diyos, ay mas lalo tayong tumitibay. Amen? Sabi nga doon na yung bilang isang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, yung Espiritu na sumaatin, na binigay sa atin, that is yung seal ng ating salvation, ng ating kaligtasan. Dapat tayong mga mananampalataya ay hindi na nagiging tamad sa pagbabasa ng Bible. Amen? Sabi nga doon na kagabi parang na-strike ako doon na kung talagang ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yung banal na Espiritu ay sumayo, dapat hindi ka inaantok pag balak mong magbasa na ng Bible, yung reading time mo na. Amen? Kasi Satanas, bubulungan ka niyan matulog. Diba? Pag humiga ka naman, tapos sabi nyo, kunin mo muna yung cellphone mo, maaga pa. Mag-scroll ka muna. Hanggang hindi mo na namamalayan. Amen? Yung sabi nga na kung totoong tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sabi nga doon kanina, package na yan. Amen? Pati ang kanyang salita, dapat binabasa natin, inaalam natin, because dyan tayo kinakausap ng Panginoong Hesus. Diba? Sabi nga, yung Bible is yung parang pinaka guide ng isang mananampalataya, kung ano yung dapat at kung ano yung hindi dapat gawin, at kung paano magpatuloy sa ating pananampalataya. Amen? Yan yung mahalaga na magbasa tayo sa salita ng Diyos. Now, dito na po ako magtatapos mga kapatid sa John 15.
John 15:5. Ano pa? Diyan na yung relo natin mga kapatid. May orasan na tayong maganda. John 15:5. Sabi dito, basahin po natin mga kapatid. Amen. Sabi nga doon, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Amen. Napakasimple mga kapatid. Kung hiwalay tayo sa Panginoon, kung hindi sumasa atin ang Panginoong Isus, yung mga nabanggit dito mga kapatid talagang hindi natin magagawa. Amen. If we are, sabi nga doon, abide in me. Patuloy tayong manatili sa Panginoon para magampanan natin, magawa natin kung ano yung parang may workout natin, yung tinanggap natin sa Panginoong Jesus. Patuloy tayong manatili sa Kanya. Sabi nga doon, kung hiwalay kayo sa akin, wala naman talaga tayong magagawa. Amen? Sabi ko nga niya, tao may fail. Amen? Pag ang Diyos ay nasa atin talagang yung palalakasin, pagtitibayin, amen? Yung bibigyan tayo ng strength ng Panginoon para makapagpatuloy. Amen? So, as we receive Christ, kung totoo talagang tinanggap natin ang Panginoong Yesus mga kapatid, dapat, sabi nga doon, patuloy tayong maging malalim at patuloy na lumago spiritually. Amen? Dahil para din naman sa atin yung mga kapatid, hindi para sa iba, kundi para sa sarili natin. Amen? Para when times comes na yung dumating man yung mga pagsubok sa ating mga buhay, sabi nga doon, magiging matibay tayo. Hindi tayo matangay. Ibig sabihin na hindi tayo matangay mga kapatid, hindi talaga tayo maihiwalay sa ating Panginoong Yesus. Amen? So, sa umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung umawit sa Panginoon. Sabi nga dun sa unang inawit natin kanina, never let you go. No? So, sabi ng Panginoon Jesus dun sa John 15:5, no? Abide in me. No? Ang nananatili sa akin ay namumunga ng marami. At kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, awitin natin ito mga kapatid at parang panalangin natin sa Panginoon na Lord, I never let you go. Hindi ako hihiwalay sa inyo mga kapatid. Because kapag humiwalay tayo sa Panginoon mga kapatid, talagang wala tayong magagawa. Amen? So, awitin po natin yung never let you go. Hallelujah. I will never
ay sinugo niya ang kanyang buktong na anak. Upang sino mang maniwala at manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Everlasting life. Ang habag ng Diyos ay mas malalim pa sa lupa. Inahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sa abundant mercy ng Panginoon sa atin, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang habag at biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay mas malawak pa, sabi nga doon, sa karagatan. Ang Diyos natin ay mahabagin. Amen? Yes. Sabi nga doon sa ating pinag-aralan, if as we receive Christ in our life, we must walk in Him. Walk means, sabi nga doon, magpatuloy. Patuloy tayong lumakad, nakasama ang Panginoong Hesus. Patuloy tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Isa pa natin gawin din, mga kapatid, yung ating ginawin. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you. Your love is higher. Hallelujah. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Hallelujah. Hallelujah. I will never let you go. Never ever let you go. Hallelujah. Isa pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi natin ang Panginoon. Pagpupuri. Pagkabila. Pagkamba. Hallelujah. 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 Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, O God, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong habag at mayamang biyaya, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Salamat, Ama, sa iyong buktong na anak na si Jesus, na iyong pinagkaloob sa amin, O God, upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Sinugo mo, sinakripisyo mo, ay yung pinakamamahal na anak na maipako sa krus ng Kalbaryo, masugatan, tumigis ang dugo para lang sa amin. Salamat sa mga sugat. Kami pinagaling mo spiritually, physically. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dugo na kami ay iyong lilinis. Salamat sa iyong sakripisyo. Patuloy, O God, na pagtibayin mo ang iyong banal na Espiritu na iyong pinagkaloob sa amin. Upang maging katulong namin, O God, maging gabay namin, our comforter, our guidance, O God, counselor, upang malakaran namin, Panginoon, yung nais mo sa aming mga buhay.
Malakaran namin, Panginoon, yung will mo sa aming mga buhay. Yung kalooban mo sa aming mga buhay. Truly, O God, na kung wala kami sa iyong presensya, wala talaga kaming magagawa. We are nothing, O God. Without you, Jesus, in our life, we are nothing. Kaya patuloy, Panginoon, na nananalangin kami sa mga oras nito. Nabigyan mo kami, Panginoon, ng matatag, Panginoon, na pagtitiwala, pananampalataya sa iyo, God. Patuloy mo, Panginoon, na baguhin ang aming mga buhay. Renew our mind, O God, para ang kalooban mo lamang, Panginoon, ang masunod sa amin. Transform us totally, O God. Change our heart. Give us a surrender and obedient heart, O God. Patuloy na sumusunod, nakikinig sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kong dalangin sa aking mga kapatid na nakakaranas, Panginoon, ng kabigatan sa mga sandaling ito. Comfort them, O God. Sa mga nanghihina, O God, give us strength na makapagpatuloy. Yung mga may sakit, O God, we believe that you, Lord Jesus, is a great healer. Ngayong patuloy na nagpapagaling sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil yung tinanggap naming Diyos ay sapat na sa aming mga buhay. Sapat na para malakaran namin yung aming pananampalataya. Sapat na para magtagumpay kami sa aming buhay. Sapat na upang makapagpatuloy na nagtatagumpay sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Minsan po, God, without you, we are nothing. Kaya patuloy, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng pagnanais sa aming mga puso na patuloy na manatili sa inyong presensya, O God. Patuloy na nanatili, tumatatag sa iyong piling, O God, hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa pribileho muli na yung pinagkaloob sa amin upang reminder, Panginoon, na patuloy yung pinagkakalob sa amin patungkol sa iyong mga salita, na hindi lang, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa aming mga sarili, pagkos ito'y maging kagamit-gamit, Panginoon, paglabas namin sa bulwag ito. The true battle, Panginoon, ay nasa labas. Kaya patuloy, Panginoon, na kami ay mananahan sa iyong mga salita, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na yung pinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, ibigay mo sa amin yung paglago bilang isang mga mananampalataya. Salamat sa iyong bugtong na anak. Salamat sa banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na madakila sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo at sinasamba. Patuloy na itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Sila natin ang ating gawain. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, magpanilayan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga reminders mo po sa amin na parating magtiwala, sumunod, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na tinanggap na namin sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi kami pinapabayaan sa bawat araw, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, na makita kayo, Panginoon, na kayo ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Na makita, Panginoon, ng mga taong sanlibutan, Panginoon, na masigit kami sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na maging kalakasan namin sa bawat araw. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hindi kayo napupulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Iniingatan niyo po kami, Panginoon.
ginagabay niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang yung ginamit, Panginoon, na maghayag ng salita ninyo, Panginoon. Lord, alam niyo yung kanyang lisan, ang kanyang puso, Panginoon. Hallelujah. Bigyan niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan spiritual, Panginoon. Mas lumalim pa, Panginoon, ang pagkaalam sa inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng karunungan, ng kanyang knowledge, Panginoon. Hallelujah. Maging kanyang mahal sa buhay, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Ang pagpapala sa kanyang buhay ay sumagana, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maging ang mga kapatiran na nandito, Panginoon, na nakarating dito sa inyong bahay-sambahan, Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ang pagpapala sa bawat isa, tulungan yung bawat isa na makasunod sa inyong kalooban, Panginoon. Alam namin, Panginoon, mahirap, pero nandyan kayo parati na nagbibigay ng kalakasan. Salamat, Panginoon, hindi kayo nakukulang sa mga anak niyo, Panginoon, na handang sumunod po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, maging sa aming paghiwalay-hiwalay, Panginoon, Lord, ang iyong pag-iingat at dala-dala namin ang iyong mga salita sa bawat uwian namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa reminders niyo po na magtiwala, sumunod, at maglingkod po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagdakilan, pagluwalhati sa ating pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang aming gawain. Pwede